interview ng News 5 or 1PH kay Congressman Toby Chanco. Reaksyon niya ngayon, nag-announce na si VP Sara pagtakbo Pangulo sa 2028. Ay nako, pahayag niya noise. Even before na hindi siya nag-announce na tatakbo, ang mga kongresista alanganin ng mag-endorso, alanganin ng pumirma sa impeachment complaint. How much more ngayon na nag-endorse siya? Wala na. Binuhusan na ng malamig na tubig ang pag-asa ng mga anti-Duterte forces na gustong ma-impeach si VP Sara. Pakinggan natin. Chamber, anong tempa dun sa lower chamber, no, as far as impeaching the Vice President is concerned? Before kasi, di ba, last year, ilan ang numbers nila? 215. 215, tapos umakit ng 280 plus nung may mga dumagdag. Yeah, yung mga dagdag habol-habol. So that was a huge number last year. Okay. Ganito ha. Kasi yung nangyaring announcement niya Wednesday, no? So, wala naman ako masyadong nakausap ng Wednesday. But even before Wednesday, medyo hesitant na. Kasi yung last time naman, nagkagulatan yun di ba? Nagkagulatan, so hindi nagkaroon ng enough time to think about it. Hindi nga nabasa ng lahat yun, so nagkagulatan. Ngayon, syempre, napag-isipan nila yung ginawa nila noon, yun nangyari. Medyo ang word nila is napasubo sila noon at ayaw na nilang mapasubo. Because, di ba, at that time, though ako, nung yung mga nagtanong sa akin, sinabi ko sa kanilang, hindi itatakil yan hanggang June 2, yung iba na paniwala na itatakil. So, bumoto sila. Tapos ano nangyari? Wala naman nangyari ni hindi nagsimula yung hearing. Ngayon, of course, sinasabi ni Senator SP Tito Soto na he will start with it as soon as may receive nila, o forthwith yung ginamit niyang term. Ang tanong naman nila is, baka naman isusubo nila tayo tapos maa-acquit sa Senado. Paano naman nila? That's why, yan yung basis ko na magsabi na they have factored it in already. No, kahit wala pang announcement si VP Sara, yan ang basis ko na magsabi na iniisip na nila na kandidato si VP Sara at yung mga nag-iisip na babalikan sila, kasama na yun sa pag-iisip nila. Di ba, it's just like, I will give you an analogy. It's like the stock market, di ba? When people react to the stock market, sometimes they react, so they factor it into their decision of investment, even if hindi pa nag-announce yung kumpanya ng profits o ng losses. Ganon din dito. So, finactor in nila yan. Kasi yung sinasabi nila, sige, susubo na naman nila kami. Paano kung hindi makuha yung numero sa Senado? Anong assurance namin na makuha? So, kaya yun yung basis ko na magsabi na hindi na kailangan pa mag-announce ni VP Sara na siya itatakbo. Yan kasama na doon sa political consideration ng mga congressman. Hindi pa siya formal nag-announce, nag-iisip ng mga kongresista, alanganin na. Dahil last time, napasubo sila. O ngayon, isusubo nyo naman niya kami. May assurance ba na makonvict si VP Sara sa Senado? Anong sagot? Wala. Bilib ako yung assessment ng isang political strategist ni Mr. Lito Banayo. Sabi niya, my personal count, 16 senators will vote for the acquittal of VP Sara in the Senate. 4 lang ang sigurado na boboto sa conviction. Sino daw yung 4 na yon? Number 1, Risa, dahil gustong magpresidente. Pangilinan, Soto, and then Lacson. Ito daw magkapatid na Tulfo, pwedeng boboto, pwede rin hindi. Kasi si Rapi Tulfo mag-re-electionist, pwede siyang mag-abstain. So may dalawa pa. Kalimutan ko na yung sinong dalawa na posible ring boboto ng conviction, kaya lang pwede ring mag-abstain. So, ganun lang kasimple ang
calculation sa impeachment na ito, lalo na ngayon na nag-announce si VP Sara. Kaya, sinadya talaga yon. Ang galing mag-strategize nitong Duterte. And I believe, na pag-usapan nilang mag-amayan. Diba, matagal siya, mga more than 2 weeks ata siya sa The Hague. Very close na sila ngayon. Nag-uusap na. Kasi noong 2022, hindi daw masyadong nag-uusap yung dalawa na yun. Yung relasyon nila is malayo. Nang dahil sa pagkakulong ni Tatay Digong yun, na-restore yung relationship, nag-uusap. Ayan, nag-uusap ang mag-ama. Sige anak, pag-uwi mo, bago talakayin ang iyong impeachment sa Kamara, formal mag-announce ka na. Di ba? Ako, si Sara Duterte, tatakbo pagkapangulo sa 2028. Sukran. Napakasimple. Then, marami ang nakapansin, every time na mag-press conference si VP Sara, nandun yung seal, yung bilog na ganon, official seal of the Vice President. Nandun din yung flag ng Vice President. Nung nag-announce siya sa kanyang kandidatura, Philippine flag lang nandun. Ang galing. Kaya sinasabi niya, ako, si Sara Duterte. Hindi niya sinabing Vice President eh. Kaya ang ganda ng dating na ito yung pangmasa na kandidato. Kaya ang dami na ngayon nagsasabi na ako si Johnny Macanas, susuporta sa kandidatura ni VP Sara pagka-presidente sa 2020. And I mean it from my heart. At ikakampanya ko pagdating ng campaign period, hindi pa sa ngayon. Dahil hindi pa naman, So, ang dami nang gumagawa niyan. It's a people movement ang nangyayari. Mga tao na, grassroots na ang mga ngampanya, lalo na mga OFWs. Mga ngampanya yan sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Meron pang Iglesia ni Cristo, sigurado na yan. 5 million ba yan? So, wala na. Tapos ng boxing. So, good luck na lang, Senator Risa Hontiveros. Resulta ito ng pinaka-latest na survey ng Tangerine. Online survey. A day after VP Sara announced her candidacy to run for president, survey agad online. Okay, so ito na po yung resulta sa survey. Kawawa po si Senator Risa Hontiveros. It's crying time right now for Risa Hontiveros. I can see that far away look in her eyes. Nangunguna as usual. Ang survey, nationwide survey to February 19 to 20, 2026. Anong petsa ngayon? Di ba? 21 pa lang ngayon. 1,200 participants nationwide, online. Si VP Sara nakakuha ng 43%. Tumaas pa yung WR numero rating niya last year, November, is 31%. Ngayon, 43%. Si Risa Hontiveros, 3%. Nagtay sila sa... di ba? 43 si VP, 3 si tay sila sa dulo. Ano ngayon, Senator Risa? Mag-ambisyon pa kayo? Pumapangalawa, as expected, ay si Madam Leni Robredo at 27%. Sumusunod kay Leni is Senator Raffy at 15%. So, I don't know yung iba, bakit ito lang ang
publish dito. Baka may iba pang 43, 70, 80. May iba pang siguro, kailang hindi na inilagay ng PGMM. So, grabe, no? Lakas ng ating BP. Ang hina ni Hontiveros, siya pa naman ang... Ngayon, ang question ngayon is, mako-convince ba nila si Madam Leni na tatakbo pagka presidente? Ngayong araw, nakatakdang magbisita si Pangulong Marcos Jr. sa Naga para bisitahan ko ang isang flood control operation, plano, whatsoever. Kaya lang, maraming political observers na there's more to it. May mga nag-speculate na baka pag-usapan na rin nila ang politika and baka, I don't know speculation lang ito, kumbinsihin ng Pangulo si Madam Leni na mag-joint forces sila. May post ni Attorney G kahapon na agree ako na mahal na Pangulo, sabi ni Attorney G. Si Mayor Robredo is talagang mabait at may paggalang sa opisina nyo. Kaya lang huwag na kayong umasa. Sabi niya, kung in case lang na may purpose ang Pangulo para kumbinsihin si Mayor Robredo na mag-coalesce o mag-unite Marcos Robredo para labanan si BP Sara. Sabi ni Attorney G na huwag na kayong umasa. Mabait si Mayor Leni but hindi siya tanga. Dahil hindi siya nabibili ng kahit anong halaga. Oh, mabigat yun. And I agree. Yung possibility na tatakbo si Mayor Leni na mag-unite siya with Marcos, malayo. Malayo. Hindi mangyayari yan. Sa opinion ko kung tatakbo man si BP Leni, solid liberal sila. Kasi yun din ang nakikita ko sa ibang liberal leaders. Narinig ko na si Congressman Edgar Erese. Dapat liberal siya, hindi yung makipag-unite sa sino pa? Senator Drilon. Palagi ko ayaw. Kaya lang ang mga may gusto, itong si Hontiveros. Kaya lang hindi naman liberal party si Hontiveros, akbayan man siya. Ang mga may gusto na mag-unite with Marcos, sina Trillanes. Itong si Ronald Llamas, yan ang nagsasabi na mag-unite. Magkakaproblema sila dyan. Kapag napapayag nila si BP Leni na makipag-unite sa Marcos, maraming mata-turn off na mga dilawan, yung mga maprinsipyong dilawan. Kaya lang, in return naman, makakakuha sila ng boto galing sa Marcos administration. Kaya lang kung i-endorse sila ng Pangulo, example, Leni, for president, i-endorse ng presidente, nako, negative na ang net performance rating ng Pangulo, magpapa-endorse ka pa. Ayun ang tanong ni Ses Sorenya Drilon kay Secretary Jun B. Crimulla nung sinabi niyang, hindi ako tatakbo pag hindi ako endorse ng Pangulo. Kailangan ko yung endorsement ng Pangulo para tatakbo ako. Anong sabi ni Ses Drilon? With his negative performance rating, what does that mean to you? It's a kiss of death. Kaya lang, tingnan natin.
So, good luck. Dito ako natatawa kay Senator Hontiveros dahil effort na effort siya, 3% pa rin.